Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon sa umagang ito ng Wednesday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aking ibabahagi sa bawat isa sa atin mula po dito sa Cross of United Methodist Church. Ngayon pong buwan ng March ay sineselebrate natin ang Women's Month at tayo ay nagbibigay pugay, pagkilala sa mga kababaihan sa ating iglesia, sa ating bayan at sa iba't ibang larangan na may nilang kinabibilangan. Kaya naman related po ang aking isi-share sa ating sineselebrate para sa buwang ito. Sabi po sa Matthew chapter 15 verse 27 to 28, totoo nga Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalaglag sa sapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo, at nooy di gumaling ang kanyang anak. So dito po sa ating binasa ay tingnan natin ang pananampalataya ng babaeng taga Cananea na isang hintil na kung saan lalong nagpatanyag sa mga kababaihan noong kapanahunan ng ating Panginoon. Meron po akong mga puntos na iiwan sa bawat sa atin para sa ating morning devotion sa umagang ito. Una, ang kanyang pananampalataya ang nagbigay ng lakas ng loob upang ipahayag ang kanyang pangangailangan. The woman was not timid but bold enough to shout at Jesus for help. Mga kapatid, ang sigaw ng babae ay nasa anyong panalangin. Ang wika niya, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang kanyang boldness ay nagmula sa isang pangangailangan, hindi para sa kanyang sarili, kundi para saan? Para sa kanyang anak na babae na sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito. Hindi siya nahihiyang ipagsigawan, hindi siya nahihiyang ihayag ang desire ng kanyang puso, alang-alang lamang sa kanyang pinakamamahal na anak, dahil ito ay nagdaranas o dumaranas ng pagdurusa noong kapanahunang iyon. Pangalawa, ang kanyang pananampalataya ay nandoon yung pagtsatsaga. Makailang ulit ba siyang nakakita ng mga hakbang upang biguin ang kanyang paglapit kay Kristo? Nariyan ang mga alagad ng ating Panginoon na siya ay pagbawalan at pigilin para siya ay manahimik. Hindi lamang yun, maging ang ating Panginoon, sinabi ni Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Matthew chapter 15 verse 24. Subalit hindi ito naging dahilan para tumigil ang babae at ipahayag ang panalangin ng kanyang puso, na kung saan nagpapaalala sa atin na anuman ang sitwasyon, anuman yung kalagayan natin sa buhay, dapat din nating ipahayag yung panalangin ng ating puso at nakahandang tumugon at sumagot ang ating Panginoon. Pangatlo, ang kanyang pananampalataya ay kumikilala sa pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Ang tinura ng babae sa talata 27 ay nagpapahayag ng mataas na pagkilala sa Diyos. Ibig sabihin, alam niya ang ating Panginoong Jesus lamang ang way para gumaling ang kanyang anak. Kaya naman, yung kanyang pananampalataya ay nang ibabaw at ipinahayag niya ang panalangin ng kanyang puso, yung kanyang pagsusumamo upang ipagkaloob sa kanya ang kahilingan niya. At dahil doon nakita ng ating Panginoon yung kanyang pananampalataya at pinagkaloob yung kanyang kahilingan ng ating Panginoon. So ito rin po yung ating gagawin ngayon. Ihahayag natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon at makakaasa tayong ang Diyos ay sumasagot, tumutugon, dinidinig ang ating mga panalangin at handang
ipagkaloob ang panalangin ng bawat isa sa atin. So ano yung nakita natin sa umagang ito? Yung pananampalataya, yung tunay na pananampalataya ng babae na taga Cananea, na kung saan anumang hadlang, anumang sitwasyon ay hindi makakapigil sa kanya upang ipahayag ang kanyang pananampalataya. Paano natin ito i-connect sa ating mga buhay? Napakarami nating challenges, napakarami nating mga suliranin na kinakaharap. Ngunit nawa hindi ito maging dahilan upang tayo ay mawala ng pananampalataya. Bagkus ito pa yung maging sanhi upang lalong mag-alab, magpatuloy ang ating pananampalataya tulad ng babaeng taga Cananea. Tayo ay dumako sa prayer time para sa umagang ito ng ating morning devotion. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil sa umagang ito ay sineselebrate namin hindi lamang ngayong umagang ito kundi ngayong kabuuan ng buwan ng March, ang buwan ng kababaihan. Salamat po sa kasaysayang ito na nagpakita ng taimtim na pananalig ng babaeng taga Cananea, na bagamat nung una ay pinagbawalan ng iyong mga alagad at ikaw din ay sinubok ang kanyang pananampalataya, ngunit hindi ito naging dahilan para ipahayag ang panalangin ng kanyang puso at lumutang ang kanyang pananampalataya sa iyo. Ngayong buwan ng kababaihan, napakasalamat po dahil maraming mga kababaihan ang tinawag mo at naglingkod sa iyo at patuloy na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Patuloy niyo po silang samahan, tulungan at patuloy na madama ang iyong katapatan sa kanilang mga buhay. Sa kabila ng maraming challenges, maraming mga pagsubok ang kanilang na-encounter, nawa ay magpatuloy sila upang lalo pang kuminang ang kanilang pananampalataya at lalo pang maipahayag ang iyong kadakilaan. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga babae, naming mga kamanggagawa, lahat ng mga babae na naglilingkod sa iyo, lahat ng mga babaeng naglingkod sa iyo nung una pa na nasa piling mo na. Marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Ganon din, pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga anak mo na nanunood, nakikinig sa mga oras na ito, anuman po ang panalangin ng kanilang mga puso, tulad ng babaeng taga Cananea, patuloy po nilang ipinapahayag sa iyo. At tulad ng aming napakinggan, umaasa po kami sa katugunan at sa iyong pagsagot. Ang mga kahilingan tungkol sa kagalingan ng mga karamdaman ay pinagpipray namin, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, ang mga bata sa kanilang mga ubod sipon, ang mga may gulang sa kanilang mga mahihinang katawan. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos. At ganoon din, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig sa mga oras na ito na humihingi rin po ng magandang kalusugan. Idampi niyo po ang iyong mapagpalang kamay upang ang kagalingan na nagmumula sa iyo ang kanilang matanggap. Pagpalain niyo rin po kami sa kabuuan ng araw na ito. Sa mainit na panahon, ingatan niyo po kami. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. At ganoon din, we pray, Panginoon, sa mga anak mo na nagkakandak ng ganitong gawain, i-bless niyo po sila. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga gawain, ang aming midweek service mamaya. Nawa, tumawag ka ng iyong mga anak at kami ay sama-samang magpupuri at maglilingkod sa iyo sa diwa ng panalanginan at sa diwa ng paghahayag ng aming mga kahilingan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan dahil alam namin na kung wala kami sa iyo, wala kaming magagawa. Ikaw po ang patuloy naming makita, madama, mahayag sa aming mga buhay. Hindi lamang sa bawat isa sa amin, maging yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo,
katagpuin mo rin po sila upang maging sila man ay mapagpala at mailapit sa iyong paanan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ngayon, maraming salamat dahil natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion sa umagang ito. At binabati po natin lahat ng mga kababaihan, hindi lamang sa ating iglesia, kundi sa buong mundo. Ngayong buwan ng Marso ay kami ay kumikilala, nagpupugay at nagpapasalamat sa inyong ginagawang paglilingkod sa Diyos, sa inyong kapwa at maging sa ating bansa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Laging nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi maging sa hinaharap. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!